Um, Hello, kumusta na naman sa mga subscriber ko dyan, sa mga konting subscriber ko dyan na lagi nag-aabang. Ngayon, mayroon na naman akong isi-share sa inyo tungkol ito sa tinotroubleshoot kong diesel generator. Sa siyang Hyundai diesel generator. Then, napakahirap siyang hanapin. Tinry na to ng maintenance, pero hindi niya makita-kita kung ano yung problema. Wala naman ibang mga alarm na i-start naman yung engine ng generator na to. Then hindi naman siya nagti-trip off or hindi naman siya nagsa-shutdown. Pero mayroon siyang naka-steading common alarm. Kaya ngayon, yun ang hinahanap ko. Kaya sa video ko na to, isi-share ko na rin, lalong-lalo sa mga beginners, kung paano natin hanapin yung problema. Okay? Ngayon, sisimulan ko na yung paghahanap sa common alarm. Ngayon, na-try ko nang hanapin yun, pero hindi ko nakita sa control panel niya or sa local control panel ng ito, local control panel ng diesel generator. Diesel generator, I mean. Sabihin. Okay? Hindi ko siya una nakita sa unang troubleshoot ko. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung bakit, ano yung dahilan. Then, para rin ka-share ako sa mga beginners kung paano natin hanapin sa mga diagram or sa libro ng tinotroubleshoot natin, mga generator or kung anong mga machineries. Paano natin siya hanapin sa mga schematic diagram or sa drawing niya. Okay? Then isi-share ko na rin sa inyo kung paano natin hanapin yung mga symbol niya para hindi tayo matagalan sa pagtutroubleshoot. Lalong-lalo na kung hindi pa natin kabisado yung mga diagram. Okay? Sa mga beginners, malaking bagay ito. Ngayon is hanapin ko na yung problema, yung common alarm. Then makikita ninyo, wala dito sa diagram yung problema. Kung masundan ninyo yung video ko na to, pag-aralan ninyo, yun ang problema ko sa troubleshoot ko na to. Kaya matagal siyang makita, kahit yung maintenance na pumunta, hindi niya nakita. Kasi wala dito sa libro yung problema. Mayroon pong existing connections na i-connect sa panel niya. Okay? Pasensya na yun, nauutal tayo. Okay. Then, yung diagram din ito, yung manual niya is baligtad din. Yung generator number 1, yung number 1 LCP na nakalagay dito sa diagram is nasa number 2 generator nakakonect. Ito yung problema ng pagkagawa nito na madalian ng gumawa, ng nag-install ng generator na to. Ginawa nilang pali-pali. Okay? Kasi Hyundai siya, Hyundai generator. Okay? Ayan, dito tayo ngayon pupunta sa number 2 local control panel. Kasi baligtad nga po, sa number 1 generator ang problema, pero number 2 local control panel or number 2 LCP yung diagram niya. Kaya kung hindi tayo marunong tawag nito, mag common sense, hindi natin siya agad-agad makukuha. Tingnan natin doon sa number 1, baligtad yung makikita. Yun ang nangyari sa akin una. Okay, ngayon na nasubaybayan ko na, hanapin natin ngayon yung problema. Okay, andito lahat yung mga indicator lamp ng alarm. Ayan, makikita ninyo, andyan lahat. Then ito yung annunciator nya. Ito siya ay indicator lamp nya lang, yung mga pilot lamp nya yan. Then dito yung annunciator nya, 2E4. Yan. Samantalang nasa number 1 generator siya nakakonect, yung marka niya is 2E4. Dapat 1E4. Okay?
Then, andyan din lahat yung alarm. Ayan, makikita natin yung alarm dyan. Kung anong nakikita natin alarm dyan, doon din sa mga ilaw siya nandito. Ayan, para masubaybayan. Okay? Siya yung annunciator. Ayan, group annunciator. Ayan, annunciator card. 1 to, halimbawa 1 to 15 siya na electronics. Tag-iisa siyang card, din mayroon siyang common para sa alarm. Makikita rin niyo pag binidyo ko. Din nandito yung common abnormal alarm. Ayan. Pero ang problema nung troubleshoot ko na, ayan, paano natin siya una-unang makikita? Ayan, 451 column 451. Ibig sabihin ng column, yung numero dito sa taas ng diagram natin, ayan, 427. Yan. Yan ang tinatawag na column. Para makita natin yung ano yung nakakunik doon sa alarm na yon, sa problema na yon. Okay? Hindi lang sa alarm, ganun din sa mga control niya. Contacts niya, kung paano siya nag-function, dito natin siya makikita sa column na to. Ito naman yung tinatawag na row. Row niya yan. Kung sa mga bahay pa, yung kahilira. Column naman, ito para siyang yung naka horizontal naman siya. Vertical, I mean. Yan. Yung straight nyo doon, vertical. Okay? Ngayon, kung paano natin siya masusundan. Yun ang gusto kong i-share sa inyo. Oy, medyo masilaw kasi ayan, medyo masilaw yung bintana ko. Sara natin. Then 451 column 451. Ngayon, yung column na to is 4 to 8. Ibig sabihin yung 451 is nandito pa. Hanapin natin yung column 451. Yan. 450 451. Ngayon, pwede na natin siyang makita dito yung common alarm. Ayan. Common abnormal alarm in C. Ngayon, paano natin siya makikita? Sa column 427 natin na naman siya makikita. Hanapin natin yung 427 ulit. Column 427. Ayan, column 427 is, ayan, wala. Walang nakakonek sa column 427. Ayan, 427 column. Wala, zerong connection yan. Kaya, bakit nag-abnormal alarm? Yun ang problema. Kaya hindi nila mahanap-hanap. Ngayon, pinuntahan ko to sa panel yung 2E4 annunciator na to. Ang natuklasan ko ay yung alarm, yung cable. Ito, naka-direct dapat to. Kinumdim to, pinutol, yung supply kasi 24 volt to. Supply dito, pag naka-steady supply to, walang alarm mangyayari. Ngayon, yung ginawa nilang alarm is ito yung L12. Ito yung naging common alarm doon. Sinundan ko sa indicator lamp ng panel. Ito siya yung nakakonect. Hindi pala dito sa common alarm. Yung marka lang yung ginawa nilang common alarm doon sa indicator lamp. Okay, kaya yan ang sinundan ko sa panel. Putol to, mayroong nakalinyang bagong wire. Din kinundim dito, nakakonect sa supply yung isang wire. Ibig sabihin, ginamitan nila ng katulad nito, contact. Yan. Mayroong contact doon,
na dapat kung naka-power on yung relay na to, halimbawa ito relay to K20, pag close nito is ta-trigger dito yung relay sa loob. Bibigay siya ng signal na normally close, dadaloy dito yung 24 volt, magkakaroon ng power, naka-steady siya close, may power, kaya hindi siya mag-a-alarm. Pero pag nag-open siya, ta-trigger yung doon yung electronics na alarm card, bibigay siya ng signal doon palabas sa indicator lamp. Ayun yung nangyari dito. Okay? Paano nangyari yon? Kasi kahit putol dito, mayroon pa ring supply dito sa common. Ayan. Yan. Mag-a-alarm pa rin yung common alarm noon. Bibigay pa rin siya ng signal kasi mayroon pa rin nanggaling dito na nakadirect na ganun. Okay? Yun ang purpose niya. Pero para hindi siya mag-alarm, dapat kung pinagana natin yung device na yon, dapat siya naka-on para laging naka-supply siya. Walang signal na ilalabas doon, hindi iilaw yung red lamp, walang alarm. Okay? Kaya yun ang sinundan ko ngayon, yung common alarm sa L12 na yan. Yan. Spare siya, pero dyan siya nakakonect, pinutol to. Okay? Yun ang problema ng tin-troubleshoot ko na to. Okay? Ngayon, mayroon kayong nakuhang konting ideya. Then, dadagdagan ko na rin. Halimbawa, dito tayo sa medyo mayroong mga sensor. Ayan, sa mga beginners, katulad niyan, kung hindi natin alam yung symbol na yan, ito kung ano to, ibig sabihin po nito is normally open contact ng relay or magnetic contactor yung ginamit dyan. Ito naman siya is coil ng relay. Ayan, ito diode, alam na natin yan, diode. Din ngayon naman relay to K40. Kung gusto nyong hanapin kung saan siya nakakonect, pwede natin siyang hanapin dyan sa 333-394-450 normally open. Hanapin natin siya doon sa 333 na column. Nandun yun, 2K40. Hanapin natin sa 333, number 333. Ayan, Toki 40. Ayan siya, 333 ay makikita yung Toki 40 na contact niya, di ba? Napakadali lang sundan. Ganun lang yung sundan nyo. Katulad nito, nakita nyo naman sa baba, mayroon na naman nakasulat dyan kung anong number dyan, 451450. Puntahan yon kung saan nyo makikita yung contact niyang ginamit doon ng relay na to na Toki 15. Diba? Ganun lang. Makikita ninyo agad dyan yung Toki 15 sa 451 450. Okay? Sunod ulit. 451. Ayan. Toki 15 451. Kikita natin dito yung Toki 15. Ayan, sa 451 na yan, makikita natin sa column 451, makikita natin yung Toki 15. Ayan siya, nagaling siya doon sa sa column 333. Diba? Napakadali lang nating sundan. Yan, sa mga beginners, tips ko yan sa inyo. Then, ganun naman, yung mga symbol nito, kung hindi natin kabisado rin, mayroon siyang symbol list. Okay, hanapin natin yung symbol list kung hindi natin kabisado, para hindi tayo mahirapan mag-troubleshoot. Okay? Hindi lang ganito yung ibang
diagram. Mas may matindi pa dito na yung napakarami sa isang page lang, napakaraming nakakonect. Ayan, nandito yung mga graphical symbols niya. Ayan, mga symbols na nandoon sa diagram. Okay? Pag hindi nyo kabisado, tingnan nyo lang dito. Nandito lang siya. Ayan, di ba? Yung contact. Ayan. Normally open and normally close. Ayan. Change over contact. Diyan mo makikita. Lahat. Yan. Circuit breaker. Andyan lahat. May mga fuses dyan. Makikita natin. Ganun lang. Madali natin siyang makikita. Ayan. Symbol list. Okay? Sana nakuha nyo ng ideya. Konting ideya yan. Ganun lang mag troubleshoot. Lalong lalo na kung mayroong manual book. Mas magandang may ganon. Then yung iba naman ito is naka save na sa computer ng control room, engine control room kung nasa barko kayo. Okay? Piprint nyo na lang. Si-search nyo doon kung ano yung nahanap nyo. Lalabas lang yon sa computer. Ipiprint na lang para madali ninyong makita. Lahat halos ng machineries na mayroong electrical connections ay mayroong diagram doon sa engine control room, computer nya. Ganun na ang karamihan ngayon sa mga bagong model na barko. Hindi katulad sa mga old model na umaasa lang dati sa mga manual book or sa diagram nya. Okay? Ganun lang. Then ngayon papakita ko sa inyo ang video na nakita ko doon yung kable na hindi pala nakakonek sa common alarm na original diagram nito. Okay? Panoorin ninyo, sundan ninyo kung paano ko siya troubleshoot, kung paano rin ako nahirapan maghanap. Ayan. Unang-unang hinanap ko kung saan siya nakakonek. Ayan, nakita ninyo yung sa taas na yan, yung may bagong sabong nakakonek. Kaya yun ang sinundan ko. Yun ang pinutol nila, din ginamitan nila ng isang contact. Kaso walang naka-indicate doon sa diagram, kaya nahirapan ako maghanap. Kaya sinundan ko yung kabila ng L12 punta doon sa indicator lamp. Yun ang binasihan ko. Ayan yung pinutol nila, din dalawang wire yung nakakonek, pero hindi ko pa alam dyan kung saan pumunta. Ayan, nakakonek lang sa multi-cable, din walang marka. Talagang mahirapan ka maghanap. Din sa terminal na nakalagay na marka is 2 engine join box. Sa join box ng engine, din meron siyang nakalagay na 20-1, 20-2, 22 and 23. Yan. Di ngayon sinubukan kong sundan doon sa box niyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Yung hinanap-hanap ko pa dyan kung anong mga number niya, kung ilang pirasong wire yung lumabas ng multi-cable para sigurado ko. Ngayon yung numero ito is 10 and 11. Yun ang hanapin ko ngayon kung saan siya pumunta. Ang unang-unang gagawin ko is pupunta ako sa join box ng generator engine. Ayan, kung mapansin niyo yung tinuturo ko yan is yan yung number ng indicator lamp. Yan, ng L12. Yan. Then 2H24, number 24 yung indicator lamp. Yun ang hinanap ko sa number 24. Ayan. Medyo sa bababanda din. Medyo hindi lang maganda yung pagka-video ko kasi mag-isa lang ako. Ayan siya, yung may read na yan. Din may markang kung alarm. Yan yung binasihan ko ngayon. Diyan papunta yung kabila ng
annunciator. Galing doon sa pinutol na dalawang wire, number 10 and 11. Yun yung binasihan ko dyan, yung number na lang papunta sa indicator lang. Yan, 792. Ayan, mapapansin nyo 792, yun ang papunta sa L12, papunta sa indicator lang. Yan, nagaling doon sa annunciator. Yun ang common alarm, hindi doon sa diagram na common alarm na wala naman palang nakakonect. Dapat nilagyan lang naman nila ng indication or marking para madali matroubleshoot doon sa diagram. Ayan yung bagong wire na yan, yan ang sinundan ko ngayon. Yan yung pinutol dito ngayon. Original niya nakakonect, pinutol, din kinonect yung isa, yung number 10, tapos hindi alam kung saan pumunta. Din yung 11 bumalik doon sa L12 ng alarm card. Yan, sinundan ko ngayon yung 2-1 pupunta doon sa number 1 generator junction box. Yan, 2-1 na yan. Ngayon yung 10 and 11 cable and 12 walang gamit, din wala ring diagram dito sa box niya. Paano masundan yun nang magto-troubleshoot? Kaya ginamit ko na naman yung common sense ko o ideya kung saan siya mahanap. Una kong hinanap is doon sa alarm system indicator sa control room. Yan naman yung ALU, yung pinaka-common ng number 1 and number 2 generator. Bali yung alarm card niyan is double. Yung doon naman galing sa panel ng generator is single lang yung alarm card. Bali siya yung pinaka-common. Diyan ko hinanap, wala rin yung kable. Then papunta doon sa remote control panel. Yung isa, tinry ko rin buksan doon, pero wala doon yung kable. Ibang kable yung, ayan, papunta dyan. Ibang kable yung mga pumunta dyan. Papunta doon sa mga governor niya yun, at saka sa control system din ng generator. Ngayon, mayroong temperature controller, bagong box. Ito yung sinasabi kong existing, yung sobra na hindi nila nasama. Ngayon ginawa lang nila ng box na plastic. Ayan, kung mapapansin nyo, pagbukas ko is nag-alarm yung common alarm. Wala naman akong ginalaw. Kaya ito yung isa sa baba is normal lang yan. Level high lang yan kasi medyo maalon. Yan yung common alarm, yung banda sa taas na yan. Is paggalaw ko ng box na yon is bigla siyang umilaw ulit. Yun ang problema. Kaya nagduda na ako na nandoon nakakonect yung multi-cable na yon. Hindi dito sa remote control panel. Then wala rin ito, yung panel na to is pinakita ko na sa inyo is separate yan. Diyan nakakonect yung shaft generator. Bali 4 na generator, 2 Hyundai din, 2 shaft generator. Ngayon binuksan ko to, napansin ko yung isang relay is naka close siya, gumagana. Din yung isa hindi. Din yung naka close na yon, yung umiilaw na yon, yung sa taas. Yan, kung mapapansin ninyo, yan yung umiilaw yung green niya sa taas banda is dito nakakonect. Ngayon ang ginawa ko, hinanap ko yung nagbabibrate na temperature controller. Din tinanggal ko yung pinaka common niya para mag-close yung relay sa taas na yon, na kontrolado ng number 1 generator. Kinondim ko muna. Din sinundan ko rin yung diagram na to is nakakouple sila, isang relay control lang yan. Kung mapapansin niyo, yung alarm na yan ng 6 na yan na temperature controller is isang relay, pero yung nasa loob is 2. Wow, mali ka na naman pag sinundan mo yung diagram. Kaya napakahirap i-troubleshoot. Ayan, kung mapapansin niyo, normal naman yung temperature. Yan. Bali sa number 1 lube oil inlet. Yan, temperature. Normal siya, yung sa baba is 65 kasi gumagana yung isang generator. Pero nagko-close yung contact ng temperature controller.
Kaya doon ako nagduda kasi nagba-vibrate, baga umuugong siya. Mayroong defect na yung temperature controller. Ngayon ang ginawa ko, okay naman yung temperature, tiningnan ko doon sa generator. Magkaparehas din sila. Ang ginawa ko is kinondim ko na lang muna yung pinaka supply, common supply papunta sa relay. Pero gumagana pa rin yung sa dalawang temperature controller. Wala nang problema kasi hindi naman magsa-shutdown yung generator. Nung tinanggal ko yan, is nawala yung alarm. Dito sa taas, sa control room. Ngayon, sinubo ko doon sa baba, tinanggal ko muna yung bagong wire na nakakunik sa L12, line 12 ng alarm card. Tinanggal ko din, tinusok ko ulit. Ayun, nawala yung alarm. Yan, tinanggal ko ulit, nag-alarm. I-reset ko ngayon. I-reset ko siya. I-steady lang siya. Magka-alarm pag ni-reset ko yan. Ayan, pupula lang siya. Ngayon, ang gagawin ko is i-fix ko na siyang i-connect para mawala na yung alarm niya. Ibig sabihin, normal na doon sa control room, normal na rin dito sa local control panel niya. Panel, I mean. Yan yung sinasabi kong annunciator din alarm card. Pwede lang siyang papalitan ng alarm card kung yung alarm card lang yung problema. Okay? Ganun lang problema. Naka-multi-cable pero walang marka. Talagang mahihirapan kung bago lang may encounter. Diyan ginawa ko, minarkahan ko na lang na papunta doon sa temperature controller sa control room. Yan, nahuli rin yung problema. Siya lang palang problema. Wala nang alarm, wala nang common alarm. Ano? Yan. May pagkagil daw po ka na sige man na kutak-kutak. Level lang yun yung nag-a-alarm. Ayan, normal lang to. Oo, mamaya. Yung sa level lang to. Normal lang yan. Kasi medyo maalon. Magkakarawa na. Nagle-level high siya. Pero yung doon yung problemang common abnormal, ngayon ay wala na. Ayun, yun lang problema. Okay? Dito lang yung problema. Ito pala yung chief engineer ko, yan. Yung nakaupo. Kakagir ko. Hello. Yan. Ah, kato.